naging concern ba, attorney, yung ano? Kasi I've been monitoring your presence on social media at saka sa mainstream news organizations. You speak your mind, you're very independent-minded. Pero now that you're joining Malacanang, basically mawawala yung independence na yun because you will have to toe the line. Was that a concern for you? In a way, yes. But during our meeting, I told the group sa PCO, paano kung may mga ibang issues na dapat talagang maipakita sa tao kung ano ang issue na to at anong sagot. They told me na pwede ito ipaalam sa Pangulo at pwedeng pag-usapan. So, nung sinabi nila sa akin yun, okay pala. Hindi pala limited yung functions namin na kung ano lang ang nakikita natin, tapos may makikita na di umano wala pa naman tayong masasabi ngayon, na di umanong mali ito. Hindi close ang mind ng Pangulo para pag-usapan to. So maging ano yun, naging magandang response sa akin yun. Kasi para naman, hindi lang tayo magiging parang tagapagsalita o tagapagsinungaling ng palasyo. Opo. Dapat talaga katotohanan tayo. And of course, with that, na maaari natin makausap ang Pangulo at alamin kung ano ba talaga ang bagay-bagay. Kasi mahirap din magbintang, Christian, nang hindi natin alam yung punot dulo. So we have to know it from the President kung ano ito at ano ba ang pwedeng mangyari o ano pwedeng solusyon kung meron man na mali o konting problema. Nga po, no? Pero kasi ang isa sa mga nakikita kong pwedeng maging complication sa inyo, and I think it will definitely happen, kung dati very independent-minded kayo, you could speak your mind. Dito wala kayong choice eh. Kasi ang boss nyo na yung presidente. Iba na yung kausap nyo rito eh. Kausap nyo yung publiko, pero you have to follow what the president thinks or wants or yung policies niya, di ba? You have to explain them. So hindi ba magiging mahirap yung sa inyo yung adjustment na yun? Losing your independence, which you've had for so long, for this job? Okay, maybe magkakaroon ng komplikasyon ito, konti, kahit papano. Bakit? But nung sinabi nga sa akin na kung ano man ang issues na maaari magkaroon ng problema, the President is open to discuss that. Naging magandang pasimula ito para sa atin at para sa PCSO. Kasi hindi lang kami parang ididiktahan na ito. We can explain to the President and the President can tell us kung ano ba yung nangyayari. Para mapaabot talaga namin sa taong bayan kung ano ba talaga. Okay. But definitely, we will be talking about the projects of the President. Kung ano may mali. And then, ikaw, especially, you know na my number, you can tell me anong problema, then maybe we can ask the President about that. Okay. Yung ano, are you prepared to lie for the President or for this government because of this job of yours? To lie? Hindi. Definitely hindi. And I believe the President will not also indulge into lying. We are praying for that. Okay. How about not telling the truth? At least right away. Not telling the truth? Kasi may pagkakaiba yung lying and not telling the truth. Maybe if I do not know the facts yet, I will not talk about it until I get all the pieces of evidence, all the materials. Pag nakuha ko na, then I will speak about that. Kung ano mang issue yan. Attorney Clara, I'm not making things difficult for you, pero these are honest questions on my part. Yes. Being someone who also covered Malacanang for several years, na-realize ko kasi yung trabaho ng isang spokesperson, especially ng Malacanang, napakahirap. Kasi kung honest ka na tao at mataas ang integridad mo, ang hirap i-maintain nun dahil at some points you will be forced to lie, whether you like it or not. Kung that's against your core values, magkakaroon ng talagang internal struggle. Ito yung konteksto ng tinatanong ko sa inyo. Yung tanong ko na kanina na mukhang simple, are you prepared to lie for the President? Kasi it comes with the territory di ba? Kailangan masahihin yung mensahe at certain points, may mga bagay na wag na lang sabihin. O kaya, pag sinungaling ng konti, siguro for a greater good, di ba? Maraming complications hindi siya A and B, di ba? Hindi siya black and white Are you ready for this kind of complications? Actually, Christian, ang hirap magsabi na kung ready ako magsinungaling Una-una, lawyer tayo, di ba? So, mandato ko rin bilang lawyer. Obligasyon ko magsabi ng katotohanan. So, I hope na ma-maintain natin ang pagsasabi ng katotohanan. And of course, with the help of the President,
Hindi natin magagawa ito kung hindi naman din tayo tutulungan ng presidente magsabi ng totoo. Okay. Sorry, attorney, kasi I beg to disagree. Yung presidente, kahit sino man yan, they don't usually tell the truth all the time. They don't have to tell the truth all the time, no? And they may have many different reasons. Oo. Teka lang medyo nagdagsaan na rito yung mga trolls as expected, no? Okay. Marami Correct ko lang ka kayo, niyan. Christian, may- marami ka niyan. Nadidinig ko sa'yo, marami ka niyan. May nagtatanong kasi rito kanina, so nag-apply siya sa trabaho. Hindi po, makinig kasi. Huwag tatanga-tanga. Okay. Ito lang, medyo sasagutin ko lang ng konting iba. Sabi ng iba, sus, bitter si Christian. Ito yung funniest comment na nakuha ko rito. Bitter saan? Mukha bang ako yung mag-a-apply sa ganyang trabaho? Nakita niyo naman yung questions na pinupurso ko, no? Okay. Medyo bawasan ng konti yung katangahan dito sa discussion dahil itong yung kausap din natin isang kilalang troll buster, no? Okay. Ito isa ko pong concern for you, no? Kasi being someone na nasubaybayan din kahit papaano yung inyong presence sa media and the way you are explaining things, yung mga legal things and even yung mga political analysis ninyo, no? Hindi naman ba maging suspect na yung mga komento nyo before, especially those that were against the Dutertes, now that you decided to join the Marcos administration? Again, rightly or wrongly, pwedeng gamitin yan against you. Kaya pala si Attorney Claire, ganito bumanat sa mga Duterte. Bata pala kasi ni Marcos yan. Diba? Okay lang, sabihin na nila yung gusto nila sabihin. I know the truth. God knows the truth. So kung sisiraan nila ako, I think naman, Christian, now na medyo first day pa nga lang daw, medyo maingay na ako eh. I will expect that. But it will not do me harm. It's up to them. Diba? Hindi ko yan hindi ko yan it will not hurt me. Okay. So ako By the way, basta katotohanan, din pa rin tayo, Christian. Okay. By the way, dito ba sa bago ninyong trabaho, are you allowed to continue with your podcast, with your channel? Yes, I am allowed. The only thing na hindi ako inalaw, Christian, yung maging trial lawyer ako. Kasi ako, sabi ko, Christian, since yun talaga ang bread and butter ko, my main source of income comes from being a trial lawyer. Every day kasi yung hearing ko, kaya minsan pag may nambabash, si attorney no case yan. Nakakatawa, di ba? So, every day tayo nasa hearing, minsan may out of town hearings tayo. Yun talaga, medyo hirap ako. Nahirapan ako mag-decide, isa pa yan. The reason why nahirapan ako mag-decide because ang dami kong kliyenteng maiiwan. So, ang hirap niya na iwan basta. Nang kasi biglaan to, Christian eh. As in, biglaan siya. So, parang pati yung client ko hindi handa eh. So, yun lang. And at the same time, yung radio program, hindi na rin ako pwede. Pero kung tuloy yung podcast niyo, hindi ba magkaroon ng possible confusion na baka yung sinasabi niyo rin sa podcast niyo ma-attribute sa inyo bilang Malacanang press officer. Maski sinasabi niyo yun sa podcast at hindi doon sa podium ng Malacanang. Kasi not everyone can make that difference eh. Oo. Ako sinasabi ko talaga, this is my opinion. Personal opinion. Kung nag-research man ako, it's based on my own evidence. Diba? Pero, sabi nga natin, yung mga tinatakil natin naman is more on the laws pa rin. Tama ba to? Let's say, tatanungin natin, ano na ba to? Ano ba itong probable cause? Bakit ngayon nagsasampa ulit si Senator Trillanes? Bakit kailangang mag-add siya? I have to explain that. Hindi naman yung natatakil sa pagiging sa pagiging press officer ko para sa press officer. So for this consumption of the viewers, I have to explain that. And hindi naman siya conflict of interest. And at the same time, I'm doing that at night time. So hindi siya conflict sa trabaho. Ang hirap kasi, Christian, may mga public officers tayo, public servants, pero nagtatrabaho ng hapon or umaga in some radio programs na yun I think is definitely conflict of interest. Yung mga nagmo-moonlight. Yes, 'di ba? pero at least pinayagan kayo kasi medyo kakaiba yan no? Kasi nga meron akong isang nakausap na dating tagapagsalita ng isang pangulo. Ang naalala ko, nabanggit niya sa akin, the moment that you hold the mic ng Malacanang, you will use your voice as a person, as an individual, because everything that comes out of your mouth will definitely be attributed to you
as someone who speaks for the president. Ibig sabihin, mawawala yung Claire Castro as an individual, but Claire Castro na as the Malacanang press officer. Hindi ba yun ang realidad po sa pinasok ninyong trabaho? It seems like, pero again, Christian, pinayagan ako at actually, nag-start lang naman ako kahapon ulit mag-vlog after mag-oath taking. I made it clear, I will always make it clear na lahat ng gagawin kong statements or pag-aanalisa sa ating mga videos or vlogs, it's on me, hindi yan sa Pangulo. So, dapat maliwanag din. Siguro, alam mo, yung mga viewers mo naman, saka viewers ko naman, merong, may critical thinking naman yan. So, they will understand. Pero may mga napapadpad dito na critical lang, pero not thinking, Sa akin din.